First person over voice. Ilang minuto pa bago ko nakarinig ng ilang katok sa pinto ng opisina ko. I asked her to come in at agad nga sumilay sa pagbukas ng pinto ang maganda nitong mukha. Hindi halatang nahihirapan ito sa kalagayan nito. Good morning po, sir. Bati niya sa akin. I remained silent and just by looking at the vacant chair near my table, inintindihan nito ang dapat na gawin. Kumilos ito papalapit sa upuan na malapit sa table ko at muli ito nagsalita. Sir, ito na po ang business proposal na pinapagawa niyo sa akin. Ibinaba nito ang isang kulay pulang folder sa harap ng table ko. Saglit ko iyong sinulyapan at saka muling ibinalik ang titig ko sa kanya. Isinandal ko ang katawan ko sa likod ng swivel chair na kinauupuan ko, saka ko ibinaba ang cellphone ko sa isang gilid ng table. I suddenly touched my forehead as if it was giving me pain that time. Dahan-dahan kong binuksan ang folder na kinalalagyan ng business proposal na ginawa ni Monica. I scanned it and surprisingly, read some interesting notes on the proposal. Mahilig talaga ito sa art dahil bukod sa ang naisipan nitong i-produce ng mga products na pwedeng i-market ay puro tungkol sa mga stuff ng mga babae, ay naka-emphasize din sa proposal na ito mismo ang gagawa ng mga design ng sabon. Maging ang layout ng label ng mga makeup ay ito pa mismo nagplano. Your proposal is slightly interesting. Mahina akong sambit sa harap nito. Hindi pa rin nawawala ang inis ko dahil sa nalaman kong pag-alis nito sa bahay ng mga magulang nito. Thank you po, sir. I just have some questions regarding the products you're planning to market. You know, I'll finance your business and then you'll do your marketing so our business will be on its top. Paliwanag ko sa kanya. Ang totoo'y wala naman akong pakialam sa mga gusto nitong gawin sa negosyong itatayo namin. I just want her to be happy by giving my moral and financial support. Alam kong gustong-gusto nitong patunayan ang sarili nito sa pamilya nito. Kaso ay wala lang itong makatulong para magawa ang mga bagay na iyon. That's why I want her to pursue her dreams without telling her how much I adore her every time I see her happy while achieving her dreams. Ano po mga tanong niyo, sir? Halatang kinabahan nito sa sinabi ko. She looks more cute because of that. How sure na magkiklik ang mga products na gusto mong i-market na business na itatayo natin? I seriously asked her. I believe that the products related to beauty nowadays are more interesting to market because being beautiful inside and out is one of the top characteristics that everyone is looking when they meet a person personally. I nodded in her answer. How about the ingredients? What are your plans with that? Kung papayag po kayo, sir, ako mismo magpaplano kung paano mabubuo ang mga products na imamarket natin. May mga kakilala po akong pwedeng makatulong sa atin when it comes to product testing of cosmetics. Sa mga design naman po or even sa mga gagamitin label ng product, ay kaya ko naman pong gawin iyon. May pagmamalaking sagot ni Monica sa akin. She's so determined to pursue the business in her mind. How about the place where we can start our business? According sa ginawa mong business proposal ay magre-rent muna tayo ng isang space while we're starting our business. Tama ba? Opo, sir. Malaki din po kasi ang kailangan nating kapital kung magpapatayo agad tayo ng malaking space kung saan pwede tayo mag-office at tumanggap ng mga client. Plus, yun pong gagamitin pa natin pera for the initialization of the products na imamarket natin. Don't mind the money. Humahanap tayo ng isang lugar kung saan pwede tayo magtayo ng isang building exclusively para lang sa business natin. Then afterwards, pag maayos na mga products natin ay targetan natin ang market by getting high-paid endorser for the products. In that way, magkakaroon tayo ng access inside and outside the country. Nakita ko kung paano ngumiti ang mga mata ni Monica dahil sa sinabi ko. She became an angel in my eyes, smiling and giving me so much butterflies in my stomach every time she's with me. I'm so in love with her, fully. Masaya po ako, sir, na nagustuhan niyo mga naisip kong plano para sa business na sisimulan natin. Nangako akong tutulungan kita para mapakita mo sa pamilya mo na hindi lang sa pagtatrabaho mo dito sa agency pwedeng umikot ang mundo mo. And I'll keep that promise hanggang sa mag-succeed tayo sa negosyong gusto mong pasukin. Salamat po ng marami, sir. Hindi niyo po alam kung gaano ako nagkakaroon ng lakas ng loob dahil sa pagtitiwala niyo sa akin.
Hindi ako agad sumagot sa huli niyang sinabi. Masaya ako para sa kanya dahil unti-unti nagkakaroon na ng linaw ang mga gusto niyang mangyari sa buhay niya kasama ako. Pero mas gusto ko siyang makasama at makilala ng matagal kaya naisip kong isang bagay na pwede kong gamitin para lalo siyang mapalapit sa akin. Can we talk about something, Monica? Oo naman po, sir. Tungkol po saan? About your family. And you leaving your house. Napaawang ang mga labi ni Monica sa sinabi ko. Hindi siguro nito inaasahan na malalaman ko ang tungkol sa paglalayas nito sa poder ng mga magulang nito. Paano niyo po nalaban ang tungkol doon, sir? Let's just say that I have my own ways to find out about that. We're going to be business partners, right? So I think I have my rights to know everything about you. Ibinaling ni Monica ang paningin nito pababa sa mga kamay nitong magkahawak sa ibabaw ng lap nito. Para itong biglang nahiya sa katotohanang nalaman ko tungkol dito sa pamilya nito. Sarili ko pong desisyon ng pag-alis sa bahay namin, sir. Gusto ko lang pong mag-focus sa business na gusto nating simulan while I am working here at your agency. That's not the point, Monica. Hindi mo ba naisip na delikado ang pag-alis mo sa bahay ng mga magulang mo without even thinking where you can stay? Katulad kanina ay parang nawala ng imik sa Monica sa sinabi ko. Maybe she realized how hard being alone without her family in just a short period of time. Kaya ko pong magtiis, sir, sa kalagayan ko ngayon hanggang sa makahanap ako ng maayos na matitirhan. Gusto ko nga po sana kay Nicole na lang makitira pansamantala. Kaso lang ay ayoko naman po makadagdag pa sa intindihin ng kaibigan ko. At saka kakilala po ng mga magulang ko si Nicole. Tsak na makikibalita pa rin sila ng tungkol sa akin kapag sa kanya ako nakatira. So I have no choice but to stay in the place where I currently staying right now. I gave a deep breath in front of her just to show how I feel disgusted with all her plans. I hate the truth that she is suffering because of her family. I have an offer. Ano po yun, sir? Ihahanap kita na matutuluyan mong bahay or condo if you want. Then kapag stable na ang business natin, saka mo na lang ako bayaran. I gave her a little trick so she can think of the offer as soon as possible. Hindi po ba nakakahiya kung pati ang problema ko sa tirahan ay ikaw pa mag-iintindi, sir? Tinitigan ko siya ng mariin. Saka ko sinagot ang tanong niya sa akin na kung tutuusin ay hindi naman big deal, lalo na ang safety niya ang pinag-uusapan dito. Don't mind it. Ayoko lang na kung saan-saan nakikitira magiging business partner ko. So, I'm doing this. I can see directly in her face that she was really shocked because of my answer. Masasabi ko din sa kanya ang totoo ko nararamdaman. It's just a matter of time and she will be mine forever. Kung tatanggapin ko po ang offer niyo, ibig pong sabihin ay talagang susugal na kayo sa business na itatayo nating dalawa. Kasi kung hindi ay hindi ko po kayo mababayaran, sir, sa magiging utang ko sa inyo. I want to smile as she insists that we are not still business partners. Hindi ba halatang gusto kong isugal ang lahat ng mayroon ako ngayon just to be with her? Of course, mangyayari ang pinag-uusapan natin. And before that, kailangan muna nating humanap ng malilipatan mo, which is more decent and comfortable, so you can do our next step for the launching of our business. Salamat po, sir. Kung alam niyo lang po kung gaano ako kasaya na sa wakas, ay magkakaroon na rin ako ng pagkakataon na ipakilala ang sarili ko sa ibang tao. Sobrang saya ko po. I'm glad to hear that. At pinag-usapan nga namin ang paghahanap namin ng pwede niyang lipatan na bahay o kondo para hindi na siya bumalik sa lugar na tinitirhan niya ngayon. Pagkatapos ng office hour ay saka kami nagkasundo na umalis ni Monica sa office. Pinaiwanan ko na sa kanya ang kotse nito sa parking area ng building kung nasaan ang agency na pagmamay-ari ko. Plano ko na kapag natapos naming tingnan ng isang kondo malapit lang dito sa area ay kuhanin na namin ang mga gamit niya sa inuupahan niyang kwarto sa QC. Hindi ko na siya papayagan pang matulog ng kahit isang gabi sa lugar na yun. And that's final. Monica's first Sonover voice. Napabaling ako sa gawin niya at saka ako alangan na nagtanong sa kanya. Sir, dito po ba tayo kukuha ng unit? Yes, may problema ba? Cool na cool nitong tanong sa akin. Palibasa ay marami itong pambili ng mga gustuhin nitong bagay. Mapabahay man o sasakyan kaya wala itong
kakaba-kaba na pumasok sa ganitong establishment. Hindi po ba mahal dito, sir? Baka hindi ko kayang bayaran ng unit na ito. Kung ito ang kukuhanin natin, sa iba na lang po siguro tayo tumingin. Nahihiya akong sagot sa kanya. Nagpapakatotoo lang naman ako sa sarili ko na hindi ko talaga kayang bayaran ng isang unit na kukuhanin namin. Lalo na't sikat sa buong Pilipinas ang kontraktor ng mga condo unit na nasa harapan namin ngayon. Don't worry, kung magkano lang ang kaya mong ibayad, it's okay. Babayaran ko naman ang cash ang kukuhanin natin unit so hindi ka mag-iisip ng panghulog monthly. Nagulat na naman ako sa sinabi niya. Wala na ata itong hindi kayang gawin kapag sinabi nito. Tila ba wala na rin akong ibang choice na gawin kapag kasama ko siya kung hindi ang sumunod na lang kaysa mag-away pa kami. Unti-unti ko naiisip kung gaano kaswerte ang babaeng pakakasalan ni Sir Xavier pagdating ng panahon. Guwapo, mabait, responsible at nakukuha nito ang anumang naisin nito dahil sa taglay nitong yaman at apelyido ng pamilya nito. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na magkasabay kaming naglalakad ni Sir Xavier papasok sa malaking building kung saan matatagpuan ang mga unit ng kondo na titingnan namin ngayon. Nakalimutan ko ang lahat ng pag-aalinlangan ko nang bumungad sa akin ang napakagandang interior ng receiving area ng building. Napakaliwanag ng paligid dahil sa mga chandelier na nakasabit sa ceiling nito na may iba't ibang design. Modern ang lahat ng design na makikita mo sa malawak na kabuuan ng lugar at parang mahihiya kang hindi kumuha ng unit dito once na nakausap ka na ng agent o broker dahil sa ganda ng lugar. Sobrang expensive ang bawat bagay na masisilayan mo. Good afternoon po, sir. How may I help you? Nagulat na lang ako na may isang naka-uniformeng babae ang lumapit sa amin at agad na binati si Sir Xavier kasunod ang pagbaling sa gawi ko. Good afternoon po, ma'am. Alangan akong ngumiti at binati din siya. Good afternoon. We want a single unit condo. Lumuwang lalo ang pagkakangiti ng babae nang marinig nito ang sinabi ni Sir Xavier. Para itong nakarinig na magandang balita sa pagkakangiti nito. Okay po, sir. We have different styles of the solo units here. If you want, we can check it out so you can decide which one you will get. Sa akin naman binaling ang tingin ni Sir Xavier at saka ito nagsalita. Do you want to see it? Napatango na lang ako sa tanong niya at inalalayan niya ako sa siko para muli kaming magkasabay sa paglalakad. Habang nakasakay kami sa elevator papunta sa unit na sinasabi ng agent, ay patuloy ito nagbibigay ng ilang information para mas lalong makuha ang atensyon namin at tuluyan nga kaming kumuha ng unit. Wala pang 5 minuto ay bumukas na ang lift ng elevator kung saan ay naunang lumabas ang agent at inanyayahan kaming sumunod dito. Here po, sir. Ito po ang isa sa maganda at expensive na solo unit namin dito. May mga artista at ilang anak ng mga politiko ang nakatira sa ganitong unit kaya masasabi kong most recommended ang ganitong style. Napatingin ako sa paligid at talaga namang tinatapatan ang mahal ng presyo ng unit na ito sa ganda at pagkagalante nito. Hindi naman iba sa akin ang anumang itsura dahil palagi naman ako nakakakita ng mga interior na pangmayaman talaga. Siguro hindi lang sumagi sa isip ko na balang araw ay hahanap ako ng ganitong tirahan para sa sarili ko. O mas tamang sabihin na ngayon lang kasi ako nagkalakas ng loob para bumukod sa pamilya ko at ipakita sa kanila na kaya ko ring mabuhay na hindi sila kasama. It's been 27 years since I was born at ngayon lang ako nakawala sa anino ng mga magulang ko. And I'm happy to admit that I finally see myself being an independent woman working for my future. Nakita ko rin tinitingnang mabuti ni Sir Xavier ang kabuuan ng kondo. Tahimik lang nitong iniisa-isa mga kwarto, banyo, kitchen, pati na ang maliit na balcony malapit sa sala ay tiningnan din ito. Hindi ko rin napigilan na tingnan ang mismong kwarto ng unit. Isang kulay gray na kwarto ang bumungad sa paningin ko at isang medium size na kama ang pinakasentro nito. Hindi siya masyadong maliit para sa isang tao at hindi rin naman sobrang laki. Katamtaman lang ang size nito na hindi naiiba sa kamang ginagamit ko sa bahay namin. Nang buksan ko ang bintana ay agad na dumampi ang hangin sa balat ko na nanggagaling sa Manila Bay. Kitang-kita ko ang malawak na bay mula sa bintana na kinatatayuan ko ngayon. Isang spot na talagang tambayan sa araw-araw kapag nagmumuni-muni ka at nag-iisip na maraming bagay sa buhay. Napapikit ako saglit at nagulat ako nang biglang magsalita si Sir Xavier sa likod ko.
Do you want this? Maya-maya ay tanong niya sa akin. Sabay sa pagtatanong niya sa akin ay ang paglingon din ng agent na kasama namin ngayon. Parang tumigil saglit ang paghinga nito habang hinihintay ang anumang sasabihin ko. Aaminin ko na nagustuhan ko ang lugar na ito. Simple, tahimik at higit sa lahat ay sakto lang para sa isang katulad ko na nag-iisang namumuhay. Opo, maganda ang unit na ito kaya lang. That's all I want to hear. Napag-usapan na natin ang tungkol dito, Monica. Paalala niya sa akin at saka nito ipinamulsa ang isa nitong kamay sa pantalon nito at muling hinarap ang agent na naghihintay lang ng confirmation kung kukuhanin ba namin o hindi ang unit na ito. Kukuhanin na namin ang unit na ito. If possible, ay malipatan na namin ngayong gabi. I'll pay it full, cash. Mas lalong nagningning ang mga mata ng agent nang marinig nito ang sinabi ni Sir Xavier at mabilis itong nagsalita. Okay po sir. We'll ready all the papers so you can use this unit as soon as possible. At mabilis nga ito nagpaalam para iayos sa mga papel at naiwan kaming dalawa ni Sir Xavier sa loob ng kondo. Nang mapansin kong pareho kaming tahimik pagkaalis ng agent, ay nagsimula na namang lumakas ang kalabog ng dibdib ko. Hindi ko na ito kayang pigilan at kusa na itong nakaramdam ng pagkabalisa sa tuwing nakikita kong nasa malapit lang siya at nakatitig sa akin. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bigla naman ako napayuko at hindi alam kung anong sasabihin habang kaming dalawa lang dito sa loob ng kwarto. Ito na ang bumasag ng katahimikan sa paligid namin. About your boyfriend, have you talked to him? Seryoso nitong tanong sa akin na ikinaangat ng mukha ko, dahilan kung bakit nagsalubong ang mga mata namin. Hindi pa po siya nakakausap sir, dahil sa bisang schedule ko. But don't worry, kakausapin ko po siya once na makalipat na ako dito. Halatang hindi nito gusto ang narinig mula sa akin at kumunot ang mga kilay nito na kulang na lang ay mag-abot ang mga ito. Napatayo tuloy ako ng tuwi dahil sa takot na baka magalit siya sa akin dahil sa hindi ko pa nagagawa ang pinag-usapan namin tungkol kay Anthony. Talk to him right away. Pagkakuha natin ng gamit mo ay sabihin mong mag-uusap kayong dalawa. Ako mismo maghahatid sa iyo kung saan man kayo mag-uusap na dalawa. Just to make sure na susunod ka sa usapan natin. May halong pagbabantang sabi niya sa akin kaya natahimik na lang ako at nawala ng kibo. Wala na talaga akong kawala ngayon. Lalo na tinulungan niya akong makahanap ng desenteng matutuluyan at susunod naman ay ang pagtatayo namin ng negosyong dalawa. Mula sa handbag na dala ko ay kinuha ko ang cellphone na ginagamit ko. Saglit kong hinanap ang number ni Anthony at bago ko ito tawagan ay tiningnan ko muna si Sir Xavier na naghihintay ng susunod kong gagawin. Call him. Muli utos niya sa akin. Kinakabahan man ay sinunod ko pa rin ang gusto niya at saka ako tinawagan si Anthony. Nakatatlong ring bago nito sinagot ang tawag ko. Kahit nakausap ko siya ay nanatiling nasa gawi na Sir Xavier ang paningin ko. Ang buong akala ko ay lalayo ito para makausap ko ng personal si Anthony pero hindi iyon nangyari. Hindi niya ako iniwan at sa halip ay nakipagtitigan pa ito sa akin habang kausap si Anthony na mas lalong nagpakaba sa akin. Anthony? Yes, honey? Sagot nito sa kabilang linya. Hindi ko tinangkap ang i-loudspeaker ang tawagan namin at sobra-sobrang hiya na ang nangyayari sa akin ngayon. Pwede ba tayo magkita? What for, honey? May pictorial kami dito sa Makati. May importante lang sana akong sasabihin sa'yo. Kahit ako na lang magpunta dyan para makausap ka. Paglilinaw ko. Gusto ko na rin matapos ang lahat sa amin. Total at hindi naman ganoon ka-special ang mga nangyayari sa relasyon naming dalawa. Idagdag pa na napilitan lang akong sagutin siya para lubayan na ako ng mga magulang ko sa mga nirereto ng mga ito na kung sino-sinong anak ng mga kakilala nito. Okay then, I'll wait for you. Just call or text when you get here. Sabi ni Anthony na parang casual lang dito ang mga nangyayari. Okay sige, tatawag na lang ako mamaya. At sunod kong pinindot ang end button ng tawag at muling tiningnan ang reaksyon ni Sir Xavier. Hindi katulad kanina'y umayos na ang pagkakakunot ng mga kilay nito at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos, Beth, tuwang-tuwa ito na napasunod na naman niya ako sa mga kagustuhan nito na para bang may relasyon kaming dalawa at itong masusunod sa tuwing kailangan magdesisyon. Napabuntong hininga na lang ako sa mga bagay na iyon. Xavier's First Lover Boys.
mawawala siya sa buhay ko ay hindi ko sigurado kung kaya ko pang magpatuloy na mabuhay nang wala siya sa tabi ko. I'm dreaming those moments since I saw her. Una ko pa lang siyang nakita ay alam kong may kakaiba ako nararamdaman sa kanya na hindi ko naramdaman sa kahit na sinong babae. I admit, there were so many women I had before, but Monica is truly the one for me. She will be mine forever. At kahit na gawin ko ang pinaka-imposibleng bagay ay gagawin ko, mahalin niya lang ako. Bago kami pumunta sa Makati kung saan magkikita si Monica at si Anthony, ay niyaya ko muna siyang kumain ng hapunan. Nakuha na rin namin ang mga gamit niya sa lugar kung saan siya natulog kagabi. At masasabi kong tama lang na kinuha ko siya mula sa lugar na iyon. I can't imagine her living in that place every day. I won't allow that to happen again. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, ay hindi na sana nito naranasang matulog sa ganoong klaseng lugar. What do you want to eat? Tinanong ko si Monica pagkahinto namin sa isang restaurant na madadaanan bago kami pumunta sa Makati. Sir, baka po pwedeng wag na tayong kumain. Busog naman ako hanggang ngayon. Dumiretso na lang po tayo sa Makati. I sensed a bit of jealousy in the way she said those words. Parang gustong-gusto nitong makita na ang lalaking iyon kaysa ang kumain kasama ako. So, I look at her with my fierce eyes. No, kakain tayo bago mo puntahan ang lalaking yun. And don't talk to him that long. I will wait outside. I said that using my authoritative voice. I may not be her boyfriend by this time, but I own her as my woman without her knowledge. So I suddenly expressed my emotions for her. Nakita kong biglang natigilan si Monica sa sinabi ko. I waited for her action, and I'm more than willing to defend myself if she's going to ask me anyway. Hindi na lang ito nagsalita at pasimple nitong kinuha ang bag na nakapatong sa mga hita nito at ito na ang kusang nagbukas ng pinto at lumabas ng kotse. Napabuntong hininga na lang ako. Am I that obvious na ayoko siyang makitang kausap ang lalaking iyon kaya ako nagkakaganito? Pagbaba ko ng kotse nakita ko siyang nakasandal sa hood at parang may tinitingnan sa ibaba ng sahig. She didn't notice me that I was nearly beside her. Any problem, Monica? I asked her suddenly when she didn't say anything. Muli, wala itong sinabi pero bakas sa maganda nitong mukha na may problema ito at alam kong dahil yun sa hindi namin pagkakasundo kanina. We're just started, Monica. Huwag mong sabihing aatras ka na. Muli ay tinitigan niya ako ng mariin at hindi agad nagsalita. Parang niya akong pinapahirapan dahil sa mga actions na ginagawa niya ngayon na may hindi kami pagkakaintindihan. She didn't talk to me. Yun pala ang isa sa mga characteristics niya kapag galit. Hindi kanya kakausapin. Naunang pumasok sa entrance ng restaurant si Monica at hindi katulad kanina, hindi niya ako hinintay. She walked without waiting for me. Doon, siya din ang namili na magiging pwesto namin at sinundan ko lang siya at una itong naupo sa bakanteng upuan na napili nitong upuan. Agad na lumapit sa amin ng isang waiter at hiningi ang order namin. Katulad kanina, tahimik lang si Monica at hindi nagsasalita. Talagang pinahihirapan niya ako. What's your order? Sa halip na sagutin ako'y tumingin lang ito sa ibang panig ng restaurant at hindi nakaligtas sa akin ang simpleng pagngiti ng waiter dahil sa ginawa ni Monica na iyon. Alright, 2 orders na lang ang gawin mo for us. Utos ko sa waiter na hindi ko alam kung ipapasisante ko ba sa manager nito dahil sa ginawa nitong pagtatawa sa aksyon ni Monica kanina o matutuwa ako dahil pakiramdam ko ay ibang iniisip nito tungkol sa amin dalawa ni Monica that time. Para kaming mag-boyfriend na may quarrel at pilit kong inaamo ang girlfriend ko para kausapin lang ako. Hindi nagtagal ay kumakain na kaming pareho. Halos walang nagsasalita sa aming dalawa. And I might say that she's good in being numb when she's angry. Parang hindi niya ako nakikita dahil sa wala itong pakialam sa presence ko. Natapos ang pagkain namin na hindi niya ako kinakausap. Ganun man ay magkasabay pa rin kaming bumalik sa parking area para bumiyahe patungo sa Makati. Nagpatuloy ang biyahe namin na walang nagsasalita sa amin kahit isa. I hate the way how we treat each other. This is the first time we have this awkward moment, but I still hope that it will not happen anymore when we finally have our relationship. Tinanong ko siya kanina kung saan sila magkikita ni Anthony. That's why we are not in front of a bar named The Peninsula. Dito sila magkikita.
Ininto ko ang kotse sa parking area ng bar at sunod ko sinulyapan si Monica. She's still that silent, just like a while ago. Pagkatanggal niya ng seatbelt na nakasuot dito ay akma na itong bababa nang hindi man ako kinakausap. I will wait you here. Bilin ko sa kanya na nagpatigil dito sa tuluyang pagbaba. Saglit na nagtama ang mga mata namin at nakita ko na ang bahagya niyang pagtango na wala man lang emosyong makikita sa mukha nito. Napahigpit ang hawak ko sa manibela dahil sa naging sagot niya sa bilin ko. Tuluyan na itong bumaba sa kotse at tinungo ang entrance door ng bar. Hindi ko pinutol ang tingin ko sa kanya hanggang sa tuluyan na itong nakapasok sa loob. Dumaan ng halos 1 oras at hindi pa rin lumalabas si Monica sa bar. I was so worried if she's fine or what. Hindi ko din sigurado kung nasa loob na si Anthony. Simula kasi nang dumating kami kanina ni Monica ay hindi ko nakita ang anino ng lalaking iyon na dumating sa bar. Nainip ako. My patience really doesn't exist this time. Kailangan ko siyang tawagan. I dialed her number 2, 3 times. I tried to call her but she's not answering her phone. Ring lang ng ring. Napahampas ako sa manibela sa harapan ko sa inis. It kills me to know that they never wanted to break up, na napipilitan lang talaga si Monica na gawin ang bagay na iyon dahil sa usapan namin. Lumabas ako sa loob ng kotse. Sinandal ko ang katawan ko sa gilid ng sakyan habang matiim pa rin akong nakatitig sa pinto ng bar kung saan pumasok si Monica. Kailangan pigilan ko ang sarili ko na pumasok sa loob nito dahil ayokong lalong mainis si Monica sa akin kapag ginawa ko ang bagay na iyon. Tama na ang hindi namin pagkakaintindihan kanina. It's hard for me to understand kung ano ang gusto o nararamdaman niya so we can fix things. Mas lalo ako nainip at napatingin ako sa wristwatch na nakasuot sa akin. It's past 9 o'clock. Gabi na't kailangan na rin magpahinga ni Monica. Pagod na siya sa buong araw na trabaho at pinilit ko pa siyang kausapin ang lalaking iyon. I still feel the guilt because of that when I saw her instantly leaving that place. Malayo pa lang siya ay gusto ko na siyang salubungin. Not seeing her in that short period of time really makes me uncontrollable. Nang makarating siya malapit sa kinaroroonan ko ay agad kong tinitigan ang malamlam niyang mga mata at pinilit kong basahin ang nilalaman ng isip niya. Nakipaglaban siya ng titig sa akin na parabang gusto niyang sabihin sa akin na nagawa na nito ang iniuutos ko at dapat na akong magsaya. Nagawa ko na po ang gusto niyo. Hiwalay na kami ni Anthony. Malungkot niyang salubong sa akin. Ako naman ang hindi nakasagot agad. Dapat ako maging masaya dahil sinunod niya ang gusto ko pero ang makita siyang malungkot at napipilitan lang ay hindi parte ng mga plano ko. Hindi na niya ako hinintay pang sumagot at muli ay naglakad ito patungo sa passenger seat ng kotse at binuksan ang pinto nito. I heaved out a deep sigh when she did that. Hindi talaga kami pwedeng magsalubong ng galit or else ako na lang ang susuko para hindi na siya tuluyang magalit sa akin. Habang nasa biyahe kami, tahimik pa rin si Monica sa tabi ko na parang ang lalim ng iniisip. Kinakabahan tuloy ako na baka bigla na lang siyang umurong sa mga usapan at plano namin. I can't accept that. Nang makarating kami sa condo unit niya ay bala kong tulungan siyang buhatin ng mga gamit niya pero nagpumilit si Monica na ito na lang daw ang bahala sa mga gamit nito. I didn't refuse. Ayokong pag-awayan pa namin ang simpleng bagay na iyon, so I agreed. Bukas na lang po sa office, sir. Hindi nito nakalimutang magpaalam kahit na parang pagod na ito. I can feel it. Napatango na lang ako bilang sagot sa sinabi niya. At muli, wala akong nagawa kung hindi ang ihatid siya ng tingin habang papalayo. If only I can stay with her the whole night to feel her body and love her over and over again. Soon, I promise that it will happen. It's just a matter of time and I will have her no matter what it takes.